Hello! Welcome po sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli, si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. So, silipin na natin itong low pressure area na posible daw maging bagyo in the next few days. Sa ngayon nga, meron tayong panibagong binabantayang sama ng panahon o low pressure area dito po sa ibabang bahagi ng ating bansa. Ito po ay kasama o nakapaloob do sa ating tinatawag na Intertropical Convergence Zone. Sa kasalukuyan, yan po ay lumabas ng PAR. So, nandito yan banda. Yan, yung ating low pressure area. Doon sa latest location ng Pag-asa is nasa around 755 kilometers east ng General Santos City. So, nandito po yan sa labas nga ng PAR. Ito po ay, again, mahinang system pa. Kaya kung mapapansin nyo, erratic yung kanyang nature o pabago-bago yung kanyang location. Tumatalon-talon pa yung gitna niyan. Pero since yan nga ay nakapaloob dito sa ating tinatawag na Intertropical Convergence Zone. So, ito yung mahabang yan. Yan. Relatively, ito pong mga areas na yan ay low pressure area. Well, relatively mababa po ang pressure niyan. So, pwede pong lumipat-lipat talaga yung gitna or center nitong ating binabantayang sama ng panahon. So, for now, based sa Pag-asa, mababa pa yung chance nitong maging bagyo. Pero since nandito po yan sa eastern section ng ating bansa, hindi natin inaalis yung possibility niya lumakas pa dito banda sa eastern section ng ating bansa. For now, ito pong ating Intertropical Convergence Zone ang nagdadala po ng mga possible na mga pag-ulan at mga thunderstorms dito. Most parts ng Mindanao, kasama po dyan ang Zamboanga Peninsula, ito pong Sorsogon area, maging dito sa BARMM, Northern Mindanao. Kasama na rin po itong areas ng Caraga. May mga pag-ulan din tayo dito sa area ng Visayas. Sa mga areas nga ng Western Visayas. Ito pong ilang parts ng Negros, saka Panay Islands, maging dito sa area ng Bohol. Ito po ay mga thunderstorms ha. So mag-ingat po tayo sa mga possible flash floods at landslides. Lalong-lalo na if ever meron tayong mga thunderstorms. Ito pong Metro Manila at ito pong malaking bahagi ng Luzon, mainit pa rin. Malayo po yung ating low pressure area at hindi rin po umabot dito yung ating Intertropical Convergence Zone. Bihira po ang pag-ulan, pero if ever meron tayong pag-ulan, kagaya ng nangyari kanina, ito po ay mga isolated lamang o yung mga localized thunderstorms o yung mga pag-ulan na hindi naman tumatagal. Pero minsan, biglang buhos po yan ng malakas na ulan. So, may kasama rin po yan minsan na may possibility rin yan magkaroon ng hail o yung ating tinatawag na microburst. So, although short-lived, nagiging dangerous yan kapag may mga kasamang microburst or minsan nga buhawi or minsan din hail. So kahit mainit ang panahon, since nasa tropics po tayo, may possibility po talaga ng mga localized rains or thunderstorms. Yan. Dahil nga napapalibutan tayo ng dagat. Although bihira naman, dahil napakainit din ng panahon, may mga pagkakataon, nagkakaroon tayo ng thunderstorms. Ganun din po sa eastern section ng ating bansa, dyan po sa Bicol region. Mostly, meron tayong mga afternoon showers dyan o yung mga pag-ulan tuwing hapon at gabi. So, ngayon, balikan na natin itong low pressure area natin. So, ngayon nga is mahinang system pa ito. So, medyo erratic pa yung nature nito. And in the next 24 hours, hindi pa natin to na inaasahang maging isang ganap na bagyo. At yung kanyang direction, medyo malawak pa rin po yung ating uncertainty for now. Based dun sa kanyang location, ito yung ating climatological track o yung kadalasang dinadaanan ng mga bagyo tuwing buwan ng Abril. At hindi na rin nalalayo dyan yung buwan ng Mayo. So, nandito yung ating low pressure system. So, may possibility po yan. Usually nga, recurve, pataas yung ating mga bagyo sa ganitong buwan. So, if ever, pwede po yang tumambay nga dito sa eastern section ng Mindanao, mag-recurve, paitaas, at dito sa bandang eastern section ng ating bansa, mag-develop or lumakas. Or pwede rin po yan, lumapit sa ating bansa as a low pressure system or low pressure area bago po mag-recurve. Either way, magdadala po yan ng increased rainfall bago pumasok ang weekend hanggang sa darating na weekend if mauna po yan pumunta dito sa may area ng Visayas at Mindanao. If ever naman, dito po yan sa itaas dumaan, yung ating mga pag-ulan, mostly magagaling doon sa ating Intertropical Convergence Zone. Hindi dito sa ating binabantayang low pressure area. So napakalawak pa ng ating area na pwede niyang puntahan dahil nga erratic pa yung nature niyan. So in the next few days, babantayan natin ito for any further development. Teka, ayusin natin yung ating
possible area na puntahan. So, ganito pa kalawak yan. From dito sa location na to, from dito sa general location na to, pwede pa po yung gumanyan or pumunta dito. So, if ever mas mauna yung pumunta dito, yan, magkakaroon po tayo ng increased amount of rainfall or increased chances of rain, mostly in some parts of Visayas, Mindanao, and Palawan this coming weekend. Now, silipin naman natin itong tropical cyclone threat potential ng Pag-asa. So, based dito, ito yung pinapakita nilang possible na daanan ng bagyo. Pero ito po ay model guidance So, may pinanggalingang model to. So, kamukha ito nung sa GFS na model. So, possible daw na dito pumunta yung ating low pressure system or low pressure area. May mga ibang models po na nagpapakita ang tatawid yung ating sama ng panahon. Itong sa Pag-asa, halos same ng pinanggagalingan ng ating GFS. So, halos same siya ng pinapakita ng ating GFS model. So, dito sa side na ito. Pero, subject to change pa po yan dahil nga ito ay long range forecast upang matagalang pagtaya ng panahon. So, narito yung ating ensemble forecast sa GFS. So, halos kamukha nung sa Pag-asa. From here, yung ating low pressure area, eastern section ng General Santos ay baba ng Mindanao, southeastern portion ng Mindanao sa labas ng PAR. So, may possibility po yung mag-meander o tumambay dito sa eastern section ng Mindanao. If ever yan po ay umakyat, possible po yung lumakas dito sa may eastern section ng Visayas at southern Luzon. If ever, yan po ang ating magiging unang bagyo ngayong taon. Tatawagin niyang bagyong Aurig, if maging bagyo po yan. Pero hindi pinapakita dito yung isang output ng European model na possible nga na mas tumawid or mas maunang mag-landfall as a low pressure area. By that time, increased rainfall po tayo sa ilang parts ng Visayas at Mindanao this coming weekend or before this weekend. So, yun muna ang ating latest para dito sa ating binabandayang low pressure system. Again, what we know o yung ating alam ngayon is mahinang system pa ito, erratic pa yung nature niyan, may possibility pa po yung malusaw or if ever tumama dito, hindi kaagad mag-develop or pag umakyat nga is lumakas dito sa eastern section ng ating bansa. So generally, yan po ay kasama ng ating intertropical convergence zone. Alam na nga natin na kadalasang pinagmumulan ng mga bagyo. So narito po yan. So relatively, yung areas na may guhit na to, yan po ay mababa ang pressure. So may chance na pwedeng lumipat-lipat pa yung center o gitna ng ating binabantayang sama ng panahon. So in the next few days, i-monitor natin ang possible development nitong ating low pressure system o maliit na sirkulasyon dito sa eastern section ng Mindanao. At yan ang ating latest mula dito sa Philippine Weather Trivia. Ako muli ang inyong weather dito. Bye-bye, good night.